Nanlaki ang mga mata ni Eliana sa pagkabigla nang sabihin ng kanyang ama na ipakakasal siya kay Lucas, isang spoiled man-child na anak ng isang business partner nila. What? No! Dad! You can't be serious! Ayoko! Hindi ako magpapakasal kay Lucas. Ayoko magpakasal! Protesta ni Eliana sa ibinalita ng kanyang ama. Kung ako masusunod, ayaw ko rin, Eliana. But we've been business partners for a long time. And to keep our partnership strong, napagkasunduan ay kasal kayo ni Lucas. Pero Dad, it's unfair. Hindi naman tama ikasal kami para lang sa negosyo. So no, hindi ako papayag. Mariing sabi niya. Anong no? Wala sa'yo ang desisyon, Iha. Kailangan yung maikasal, whether you like it or not. Saad naman ng isa sa kanyang tito. Ang tito, Jonas niya, na asawa ng kanyang Auntie Victoria. Right. You don't have the right to decide for yourself, Iha. Kailangan mong gawin ito. Saad din ng kanyang Auntie Victoria na kanina pa nakatayo sa tabi ng kanyang ama. Bakit ba kayo nakikisali dito, Auntie? Siguro ikaw may pakana nito, no? Tama? Mataray na sagot ng dalaga sa tiyahin na napahawak naman sa dibdib sa gulat. Eliana, hindi ba napag-usapan na natin to? Be respectful to your aunt. Sermon ng kanyang ama. It's okay, John. Hindi kasi naintindihan ng anak mo how important this is. Bahagyan na lamang natawa si Eliana sa galing umarte ng kanyang tiyahin. Samantala, seryoso naman siyang tinitigan ng ama. Eliana, you have to take this seriously. Nasa tamang edad ka na. You're already 20. Seryosong wika nito. Pero Dad, I haven't finished college yet. At kay Lucas pa talaga? Puro yabang at party lang naman ang alam nun. Lucas came from a decent family. Tiwala ako na responsable siyang tao. He can help you manage the company. You won't need college anymore. What? So mas gusto niyo pa ako magpakasal kaysa mag-aral? Hindi makapaniwalang tanong niya at napahawak na lang sa ulo. Ang sinasabi lang naman ng dad mo, Eliana, mas magiging maganda ang future mo kung magpapakasal ka kay Lucas. Alam naman nating hindi mo kayang i-manage mag-isa ang kumpanya. Singit muli ng kanyang tiyahin. That's not true. Kaya kong pamahalaan ang kumpanya. At pwede ba, Auntie, drop the act already? Hindi ka pa ba napapagod umarte na para may pakaalam ko sa ikabubuti ko? Mariing sabi niya, at isang malakas na tapik sa lamesa ang narinig nila. That's enough, Eliana. Stop disrespecting your aunt. Magpapakasal ka kay Lucas. End of the discussion. So better behave yourself. Understood? Singhal ng ama niya bago ito tuluyang umalis. Napabuntong hininga na lamang si Eliana. Sinabi ko naman sa iyo na wala ka na magagawa sa ayaw mo't sa gusto. Nakangising wika ng tiyahin niya. Ano na naman ba ang binabalak mong masama, Auntie? Kahit meron akong binabalak, hindi ko sasabihin sa'yo at wala ka namang magagawa doon. Anak ka lang, kapatid ako. Mas paniniwalaan pa rin ako ng dad mo. Kaya ako sa'yo, wag mo na akong kalabanin. Wika nito sabay hawak ng mahigpit sa kanyang braso. Kung si dad kaya mong paikutin, pasibahin mo ko. Palaban niyang sagot bago hawiin ang pagkakahawak nito. Kung noon hinahayaan kitang tratuhin ako ng masama, ngayon hinding-hindi na ako magpapaapi sa'yo. Aalis na sana si Eliana nang muli siyang hinawakan ng kanyang tiyahin. Wala ka na talagang respetong bata ka. Respect is earned, Auntie, not demanded. Kumala siya sa pagkakakapit ito at tuluyang umalis. Hindi mapalagay si Eliana sa nangyari. Pakiramdam niya, may masamang pinaplano ang kanyang auntie na hindi niya mawari kung ano. Isang bagay lang ang sigurado niya. Hindi siya papayag maikasal kay Lucas. Kaya naman plinlano niyang sirain ang kanilang engagement party. Sa mismong araw ng okasyon, sinadya niyang magsuot ng
Pangkaraniwang damit imbis na mamahaling gown na binili ng kanyang ama. Nagpalit din siya sa pagdiriwang at umarte ng asal kalye na ikinagulat ng lahat. Pinilit itago ng kanyang ama ang kahihiyan hanggang sa maupo sa isang mahabang mesa ang dalawang pamilya. Ba't naman kasi ganyan suot mo? Mukha tuloy kitang katulong sa mga pictures. Joke. Nang aasar na sabi ni Lucas kay Eliana habang pinapakita ang mga larawan. Napailing na lang si Eliana sa pagiging narcissist nito. Cheers to the upcoming union of our family. Wika ng ama ng binata at lahat sila nag-toast maliban sa babae. Pasensya na pala. Pinilit naming mapaaga ang kasal. Wika ng ina ni Lucas. It's okay. Actually, I want to apologize sa naging behavior ng aking anak. Wika ng ama ni Eliana. Umiling ang dalaga sa narinig. No need to apologize, John. Naintindihan namin kung ba't ganyan ang behavior ni Eliana. Mahirap talaga kapag lumaking walang guidance ng isang ina. Napakuyom ang kamao ni Eliana sa narinig. Hindi niya nagustuhan ang mapanghusgang tono nito. Actually, I believe na kahit pa nandito ang mother niyan, wala ding matuturong ethics. Paano? Hindi naman natin same class. Nakakainsulto pang wika ng kanyang tiyahin, Victoria. Pagsasaway dito ng ama ni Eliana. Ano ka ba, John? I'm just joking. Saad ng tiyahin niya bago nagtawanan ng iba. Isang malakas na hampas sa lamesa ang pinakawalan ni Eliana na nagpabigla sa lahat. Eto ba ang class na meron kayo? To joke about dead people? Siguro nga masaya pa siya ngayon. Dahil hindi niya makakaharap ang mga katulad niyo. Eliana, that's enough. Show some respect. Saway ng kanyang ama. Respect? Binibigay ko lang yung respeto ko sa mga taong deserving. At hindi sa kanila. Lalong hindi sa'yo, auntie. Di ko nga alam kung ba't ako nandito eh. Ayoko na may kasal. You heard it right. Hindi ako magpapakasal sa entitled niyong anak. At hindi ko gustong maging bilong sa pamilyang ito. Eliana, stop. Pigil ng kanyang ama pero hindi siya nakinig. I'm calling this engagement off. Walang magagawa. Kung ano man yung gusto niyo. At walang magaganap na kasal kahit kailan. Mariin niyang wika bago tuluyang naglakad paalis. Narinig niya ang pagtawag ng ama pero hindi na siya lumingon pa. Kinabukasan, pinagalitan siya ng kanyang ama dahil sa kahihiyang idinulot niya sa pamilya. At bilang kaparusahan, ipapadala siya sa malayong probinsya upang mapagnilayan ng nagawa. Kahit pa ipadala niyo ako sa ibang mundo, hindi ako magsisisi sa ginawa ko. Saka bakit niyo ba sila kinakampihan, Dad? Deserve nila yun. Wala akong kinakampihan ni Liana. Tama ang auntie mo. Naging ganyan ka dahil hindi kita nadisiplina na maayos. Dismayadong wika ng ama. I knew it. Si auntie na naman ba may idea nito? Hindi niyo ba napapansin, Dad? Minamanipulate niya kayo. Please stop, Eliana. Kailan ka ba magiging grateful sa auntie mo? Hindi niya naranasan magkaanak pero sinisikap niya magpakaina sa'yo. Magpakaina? Oh my God, come on, kung alam mo lang, Dad. Pero sige, kung yan ang gusto niyo, I would gladly leave this place. Ayoko na naman malapit sa mga toxic people. Enjoy their company, Dad. Labag man sa loob ni Eliana, sumunod siya sa utos ng ama. Sa araw ng kanyang pag-alis, natanaw niya mula sa malayo ang pagngisi ng kanyang auntie. Samantala, hindi naman nagpakita ang kanyang ama na masama pa rin ang loob sa kanya. Habang pinapapasok ng mga kasambahay ang bagahe niya, sa sasakyan, biglang dumating si Lucas. Nang ginagawa mo dito? Naiiritang tanong ni Eliana. Alam mo bang nadurog ang puso ko sa sinabi mo tungkol sa akin sa party? Pero willing naman kitang patawarin, sweetheart. Huwag ka na umalis, ituloy na natin ang kasal. Preskong wika ng lalaki. Huwag mo nga akong tawagin sweetheart. Kadiri! You're wasting your time. Hindi na magbabago ang desisyon ko. Please stop playing hard to get. Ako na tulo malapit oh. Alam mo ba nagkakandara pa ang mga babae makapagpa-picture lang sa akin? Mayabang nasabi nito bago kinuha ang cellphone ni Liana at kumuha ng larawan. Wow! You're so full of yourself. Here, nilagay ko na din dyan yung number ko. Para nakikita mo na yung face ko, matatawagan mo pa ako.
Nakangising wika ng lalaki sabay kindat bago iabot sa kanya ang cellphone. I don't want your face or your number. Okay? Wika ni Eliana bago itapon ang kanyang cellphone. Oops, goodbye Lucas. Aniya bago tuluyang pumasok sa sasakyan at iniwan sa pagkabigla ang binata. Pagdating sa probinsya, ibinaba ng mga kasambahay at driver ang gamit niya at sumakay ng muli ng sasakyan. Wait, ba't kaya alis? Sino makakasama ko dito? Nag-aalala niyang tanong. Utos po ni Sir na maging independent kayo. Susundin na lang po namin kayo bago magpasukan. Pansamantala, yung caretaker nitong hasyenda muna makakasama niyo. Mauna na kami, miss. Hindi makapaniwala si Eliana sa narinig. Buong bakasyon siyang mananatili sa bagong lugar na walang maids o butlers na pwede niyang mautusan. Ikaw pala ang anak ni Mr. Villanueva. Napalingon siya sa nagsalita at nakita ang isang matandang ginang. Ako si Manang Jo, ang caretaker dito. Hello po. Napakaganda mo naman pala, iha. Halika, ipasok na natin itong mga gamit mo. Ngumiti siya rito at ipinasok na nga nila ang mga gamit niya. Pinagmasdan ni Eliana ang paligid. Bago ang lahat sa kanyang paningin. May kalawakan ng hasyenda at si Manang Jo lang ang makakasama niya. Napag-alaman niyang dati itong tagapag-alaga ng kanyang ama at tinuturing na rin nilang kapamilya. Sa sobrang pagod sa biyahe, hindi niya namalayang nakatulog na siya. Isang malakas na katok mula sa gate ang gumising sa kanya. Manang Jo, may tao ho yata, Manang. Pagtawag ng dalaga ngunit walang sumasagot. Naalala niyang nagsabi ito na mamamalengke muna sandali. Nang mapagtanto niyang mag-isa lamang siya agad siyang kinabahan. Lumabas siya sa hardin at nakita ang isang water hose. Agad niya itong hinawakan at tinutok sa gate. Manang Jo! Tawag pa niya. Sa isipin na baka si Manang Jo ang nasa labas, ngunit isang boses ng lalaki ang kanyang narinig. Manang Jo, papasok na po ako Pagpapaalam nito. Nang buksan nito ang tarangkahan ay malakas na bumuhos ang tubig at yun ang sumalubong sa kanya. Napasigaw na lamang silang dalawa sa gulat, sa isa't isa. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Tatawag ako ng pulis! Takot na tanong ng dalaga habang patuloy na binabasa ng tubig ang binata. Tama na miss, di naman ako masamang tao Pakiusap nito pero hindi nakinig si Eliana. Kaya naman lumapit ito sa kanya at pilit inagaw ang hose. Kung di ka masamang tao, bakit ka nandito ha? Tanong ng dalaga habang patuloy silang nag-aagawan. Nagde-deliver lang ako. Miss, pwede tayo mag-usap na maayos. No, umalis ka. Help! Help me! May intruder please! Miss, hindi mo kailangan sumigaw. Mabuti akong tao tsaka pwede ba? Nagsasayang ka lang ng tubig Sino ka ba? Sasaktan mo ba ako? Inutusan ka ba ni auntie? Wika ni Eliana habang umaatras. Una sa lahat, hindi ko kilala yung auntie mo. Mukha ba ako masamang tao? Sagot ng binata at sa unang pagkakataon, natitigan ng mabuti ni Eliana ang mukha nito. Hindi maitatanggi ang kakisigan at kagwapuhan ng binata kaya hindi nakaimik si Eliana. Ay, Diyos ko, ano nangyari dito? Gulat ng wika ng kararating lang na si Manang Jo. Agad nagmano ang binata dito. Iho, ba't basang-basa ka? Tanong nito at sabay silang napatingin kay Eliana. Bigla na lang po siyang pumasok Bigla niya akong binomba ng tubig. Katwiran ng dalawa at nagsimula na nga nilang sabay na depensahan ang kanika nilang sarili. Tama na. Mukhang hindi lang kayo nagkakaintindihan. Miss Eliana, pasensya na kung hindi ko nasabing may magde-deliver ng halaman ngayon. See? Magde-deliver. Nang aasar na sabi ng lalaki at umiling naman ang dalaga. At ikaw naman, Rowan. Ba't naman pumapasok ka na lang ng basta? Tinakot po tuloy si Miss Eliana. Sermo naman ang ginang sa binata. Dapat kasi may security tayo dito para hindi kung sino-sino yung nakakapasok. Mataray na wika ng dalaga. Miss, very safe ang lugar na to. At pasensya na po sa inyo, Manang Jo. Bukas po kasi ang gate. Kala ko andyan kayo Ipapasok ko lang naman sana yung mga halaman. Ako pa to yung naging halaman.
Tiga mo, basang-basa ako para akong diniligan. O siya, humingi ka rin ng pasensya kay Miss Iliana. Natatawang sabi ng ginang. Sorry kung natakot kita. Wika ng binata sa dalaga. Ikaw din, Miss Iliana. Tignan mo, parang basang sisiw na si Rowan. Suhestyon ng ginang. Why would I? Siya naman po may kasalanan. Sagot ng dalaga sabay alis nito. Ako, pagpasensyaan mo na lang yan, iho. Yun na lang ang tanging nasambit ng ginang sa binata na napilitan namang ngumiti. Kinagabihan, habang kumakain ay napag-usapan ni na Iliana at Manang Jo ang nangyari. Alam mo, Miss Iliana, mabait na tao yang si Rowan. At higit sa lahat, napakapoging binata. Parang tulad ng ama mo noong unang panahon. Dagdag nito, kaya biglang napaisip si Iliana nang mabanggit ang kanyang ama. Nga po pala, may tanong po ako tungkol kay Dad. Sus, iniiba mo yata ang usapan. Pero sige, ano ba yon? Naabutan niyo pa po ba yung babaeng nabuntis niya? Seryosong tanong ni Iliana. Ang iyong ina ba ang tinutukoy mo? Marahan siyang tumango. Hindi ko na siya nakita. Wala na ako doon nung mangyari ang lahat. Bakit mo na itanong? Wala naman po. Wika ng dalaga bago pilit na ngumiti. Ang totoo, nais niyang malaman kahit konti ang mga bagay-bagay tungkol sa kanyang ina. Sapagkat sa hindi malamang kadahilanan, wala itong kahit isang larawan. Nagagalit naman ang kanyang ama kapag nababanggit niya ito. Maya-maya muli siya nagsalita. Manang, meron po ba ritong kotse? Di po kasi ako iniwanan ng sasakyan. And I want to go for a joyride tomorrow. Aniya. Merong matandang sasakyan ng late husband ko. Pwede mong magamit. Pero bilin ng ama mo na magpirmi ka lang dito sa bahay. Wika ng ginang na ikinalungkot ni Iliana. Pero sige na nga, ligtas naman dito ngayon. Basta ba hindi makakarating sa ama mo, ha? Kinabukasan, masayang nagmaneho si Iliana sa paligid ng maliit na nayon. Namangha siya sa ganda ng lugar at sa iba't ibang halaman at hayop. Nagsisisi tuloy siya na tinapon niya ang kanyang cellphone. Sa kalagitnaan ng kanyang paglilibot, isang kabayo ang muntik niya ng masagasaan. Agad siyang napababa upang tignan kung ayos lang ba ang sakay nito. Ikaw na naman? Ikaw na naman? Halos magkasabay nilang sambit nang walang ibang makita siya kundi si Rowan. Balak mo ba akong patayin, miss? Una, nilunod mo ko. Ngayon naman, sasagasaan. Wika ng binata. Well, first of all, you intruded my place at kaya naharang-harang ka sa daan. Katwiran ni Iliana. Ilang beses ko ba dapat ipaliwanag na hindi nga ako intruder? Depensa naman ang binata. So anong tawag sa pumapasok ng bahay na walang ibang paalam? Magnanakaw? OMG! Are you trying to steal from us? Pwede ba, miss? Hindi mo ba alam na masama magbintang sa kapwa? Bakit? You also accused me of trying to kill you. Kasi nga parang nananadya ka. Muntik mo na nga ako sagasaan yung kotse mong parang galing sa sinuunang panahon. Saad ng binata. And now you're judging my car? Wika ng dalaga habang nakakrus sa mga braso. Hindi naman sa ganun. Pero tignan mo kasi. Parang may problema na yung tambucho niyan. Sobrang contaminated na nausok. Alam mo bang masama yan sa kalikasan? Seryosong paliwanag naman ni Rowan. So ngayon environmentalist ka na rin. Pamimiloso pa ni Iliana at napahawak na lamang sa noo ang binata. And just so you know, marami akong luxury cars na hindi bumubuga ng contaminated smoke. Baka gusto mo bigyan pa kita. Mataray pang sabi ng dalaga. Really? So asan yung mga luxury cars na yan? Malamang wala dito. Gusto mo pa ng proof? Kung nandito lang cellphone ko. Naiirit ang wika naman ni Iliana. Okay, basta sa susunod, ayoko nang makita tong polluter mong sasakyan. Kung hindi, ire-report kita sa DENR. Nakangising wika ni Rowan. Have a good day, Miss Grumpy. Napailing na lang ang dalaga habang pinagmamasdan nitong paalis ang lalaki. Sobrang nainis si Iliana sa nangyari.
Kaya naman nakaisip siya ng plano upang asarin si Rowan. Nasabi ni Manang Jo na madalas itong abala sa community garden. Kaya naman kinabukasan, pumunta siya doon sakay ng isang kabayo. Napahinto sa pagtatanim ang lahat at napatingin sa kanya, pati na rin si Rowan. Hindi ko nadala yung polluter car na sinasabi mo. Masaya ka na ba? Taas noong wika ng dalaga. Bahagya namang natawa ang binata rito. Kaya ito naisip mo, Miss, marunong ka ba talaga mga bayo? Oo. How do you think I got here? Mataray na sabi ni Eliana. Pero ang totoo, may inutusan siyang dalhin ito kanina. Ngayon lamang siya sumakay rito. Talaga? Ba't parang nahihirapan kang kontrolin niyang kabayo mo? I don't know what you're talking about. Hindi ako nahihirapan. Pagmamataas na sabi ni Eliana kahit ang totoo, nahihirapan na siyang amuhin ng kabayo. Okay, sabi mo eh. Wika ni Rowan bago bumalik muli sa pagtatanim. Samantala patuloy na pinipilit kontrolin ni Eliana ang kabayo. Bad horse! Bad horse! Mahinang pagdidisiplina niya rito. Muli siyang tinignan na nakangising si Rowan. Kaya naman pinalo niya ang kabayo para umabante. Pero imbes na sumunod, nagwala ito. Napasigaw na lamang si Eliana dahil sa hindi niya ito makontrol. Sinubukan siyang tulungan ni Rowan pero nabigo ito. Napahawak na lang ang dalaga sa nagwawalang kabayo. Nadaanan nila at nasira lahat ng pananim sa paligid. Napasigaw na lang ang ibang tao sa nangyayari. Easy boy, easy. Mahinahong wika ni Rowan. Habang pinapakalma ang kabayo, unti-unti nga itong kumalma at binigyan ng pagkain ng binata. Inalalayan niya ring makababa sa kabayo ang nanginginig na si Eliana. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng binata. Marahang tumango si Eliana bago napatingin sa paligid. Maraming nasirang pananim at bakas ang pagkadismaya ng lahat. Ano ba kasing gusto mong patunayan? Miss. Paano na ngayon ito nasirang pananim? Mababalik mo ba to? Dismayadong tanong ni Rowan. I can pay for all of it. Sabihin mo sa akin kung magkano lahat ng damages. Babayaran mo? Takang tanong ng binata. Yes, sabihin mo 100K? 500? A million? Name your price. Seryosong saad ng dalaga pero tinawanan lamang siya nito. Tama nga si Manang Jo. Rich kid ka nga. Pero akala mo ba lahat ng bagay na babayaran ng pera? Oo, siguro naliliitan ka pa. Gusto mo ba bumili ako ng bagong lupa na mapagtataniman? No, hindi ko kailangan ng pera mo. Dahil pag binayaran mo lang kami, hindi ka matututo. Hindi mo pa rin malalaman kung paano namin pinaghirapan na magtanim at kung gaano ito kahalaga sa amin. So anong gusto mong gawin ko? Naguguluhang wika ng dalaga. Gusto ko magtrabaho ka dito sa community garden. Tumulong ka na maisayos ang lahat. Doon ka makakabayad. Seryosong wika ng binata na agad namang sinuklian ni Eliana ng malakas na tawa. You wish? Hindi ako magtatrabaho dito. Wala akong alam sa mga ganito. Kung nahihirapan kayo, I can pay other workers para magtanim dito. Napailing si Rowan sa narinig. Big? No. Dalawang option mo, miss. Either magtatrabaho ka rito o isusumbong kita sa barangay captain para pagtrabahuhin ka rito. Pananakot ng binata. Go! Isumbong niyo ako sa barangay captain. Baka nga pumayag pa siyang bayaran na lang eh. So go! Iharap niyo siya sa akin now. Nagulat siya nang tumawa ang mga tao sa paligid. Lalo niyang ikinagulat nang tumalikod si Rowan at biglang humarap muli. Hello, I'm Rowan Rivera, your barangay captain. Ano may paglilingkod ko sa inyo? Ay, ikaw ba yung sumira ng community garden? Nako, dahil dyan kailangan magtrabaho dito. Nakangising wika ng binata. Joke ba to? Hindi ako nakikipagbiroan. Ba't di mo tanungin yung mga tao? At bisitahin ako sa barangay hall. Nakangiting wika nito sa kanya. Kabi-kabila namang kinumpirma ng mga tao na si Rowan nga ang kapitan ng kanilang barangay. Pwede ka na magsimula bukas, miss. Hindi na nga nakaimik pa si Eliana. Padabog siyang umalis at hindi makapaniwala sa nangyari. Parang Joe, ba't di niya naman sinabi sa akin na kapitan pala yung annoying guy na yon? Nakangusong saad ni Eliana.
Hindi ko naman kasi akalaing aabot sa ganito. Saka true ba talaga, Manang? Parang ang bata pa niya tignan na para maging kapitan. Batang kapitan talaga yang si Rowan. Biruin mo, 21 pa lang yan. Pero noon pa mang bata yan talagang may leadership skill na. Dating SK chairman. Saka napaka mapagmahal sa kalikasan at nasasakupan. Paliwanag ni Manang Jo. Napayuko na lang sa lamesa si Eliana. Alam niyang wala na talaga siyang takas. Ayaw niya rin namang humingi ng tulong sa kanyang ama dahil gusto niyang patunayan ang sarili. Kinabukasan, muli siyang binulabog ng isang malakas na katok. Inaantok siyang lumabas ng kanyang kwarto. Laking gulat niya nang makita si Rowan. Nandito ako. Sakali makalimutan mo ang trabaho mo. Nakangiting wika nito. Really? 6 o'clock in the morning? Sobrang aga naman. Halatang hindi ka pa talaga nakaranas magtanim. Alam mo ba na perfect time to dahil hindi pa kainitan? Sige ka, magtanim ka mag-isa mamaya tanghali. Ewan ko na lang kung di mapaso yung balat mo. Sabi ng binata at akmang aalis na. Wait! Sasama na ako barangay captain na tagapagligtas ng kalikasan. Naiirit ang wika ng dalaga. Sandali, magkape muna kayo. Wika naman ni Manang Jo. Meron bang black ivory coffee? Nakangusong tanong ni Eliana at napakamot na lang sa ulo sina Manang Jo at Rowan. Pagdating nila sa community garden, agad iniabot ni Rowan ang maliit na palas sa kanya. Meron ba kayong gloves? Meron, dahil alam kong kakailanganin mo. Pero alam mo ba na okay lang naman minsan madumihan ang kamay? Sa pagtatanim syempre, hindi sa ibang bagay. Wika ng binata bago inabot ang guwantes. So, anong unang gagawin? Matamlay na wika ng dalaga. Ang itatanim natin ngayong araw, talong at okra. Ito ang binhi. Maghahanap tayo ng matabang lupa na pwedeng pagtaniman. Diyan sa harap po pwede. Agad naman sinimulang hukayin ni Eliana ang lupa. Mali ang paraan mo ng paghukay. See? Parang wala ka namang nahuhukay eh. Ano ba? Huwag mo ako intindihin. I know what I'm doing. Ganyan din sinabi mo sa kabayo. Pero ano nangyari? Mali. Ang paghukay mo. Dapat mula sa taas pababa. Pagtuturo ng binata habang pinapakita ang tamang paraan. Sinubukan naman itong gayahin ni Eliana. Mali pa rin. Saka huwag mo masyado higpitan na hawak. Sasakit agad ang kamay mo niyan. Ganito dapat. Wika ni Rowan sabay hawak sa kamay ng dalaga upang alalayan ito sa ginagawa. Hindi mapigilang mapatingin ni Eliana sa pawisan at gwapong mukha ng binata habang seryoso siya nitong tinuturuan. Samantala napatingin si Rowan dito at nagkatitigan sila. Ilang segundo rin ang lumipas bago tuluyang bumitaw ang binata sa pagkakakapit. Ayan, gets mo na siguro yan. Oo na, hindi naman kailangan ng tulong mo eh. Pagtataray naman ng dalaga. Makalipas sa ilang oras, marami na nga silang naitanim. Malinis na ang hardin, talagang nakita ni Eliana kung paano nagtulungan lahat. Kap, una na kami ha, salamat sa merienda. Sabi ng mga taga-nayon bago nagsialisan. Ingat kayo ha. Pahabol na sigaw ni Rowan bago tumingin sa dalaga. Nadiligan mo na ba yung tinanim mo? Not yet, paabot nga ng sprinkler. Utos ni Eliana. Agad namang kinuha ni Rowan ang pandilig. Ganito magdilig, okay? Wika ng binata bago sinadyang buhusan ng dalaga. Andito sa gilid yung halaman, hindi ako. Naiinis itong wika. Hala, di ko sinasadya. Kala ko kasi intruder. Nang aasar na wika ng binata. Ganun ah. Wika ni Eliana bago dumampot din ang pandilig at nagsimula na nga silang magbasaan. Tuwang-tuwa silang dalawa na parang mga batang naglalaro sa tubig. Rowan, anak, anong ginagawa ninyo? Napatigil sila sa ginagawa nang makita ang isang babae. Agad ito nilapitan ni Rowan at nagmano. Nay, anong ginagawa niyo dito? Susunduin ka na sana. Pinagluto kita ng paborito mo. The best ka talaga, Nay. Nga pala, si Eliana po. Actually, Miss Eliana ang tawag dapat dito. And, Eliana, Nanay Eden ko. Ipinakilala niya ang dalawa sa isa't isa. Nang magtama ang paningin nila, may naramdaman kung ano sa puso niya si Eliana.
Nice to meet you po. I'm Eliana Marie Villanueva. Villanueva ka? Takang tanong ng babae. Opo, bakit po? Wala naman. May naalala lang akong kakilala. By the way, I'm Eden Cruz, nanay ni Rowan. Wika nito sa bayakap sa dalaga. Grabe naman, siya niyakap ako hindi. Pabirong sabi ng lalaki. Agad ding bumitaw ang babae sa pagkakayakap at kapwa sila nangiti. Pasensya na iha, hindi ko alam kung ba't kita nayakap. Okay lang po, it actually feels nice. O siya, alam ko nagugutom na kayo. Iha, sumama ka na rin. Okay lang sa'yo? Alok ng ginang, nakangiti namang tumango ang dalaga. Sumama siya sa bahay nila Rowan. Maayos at maganda ang tinitirhan nito. Nakita niya nakadisplay ang mga larawan at mga naging karangalan ni Rowan sa pader. May mga iilan pang nakakatawang larawan nito. Tignan niya, nakakahiya eh. You're so OA, ang cute nga eh. Wika ng dalaga. Cute ako? I mean itong pagkakadisplay, hindi ikaw ang OA mo tsaka ang assuming mo. Alam mo, meron din akong ganito. Nakadisplay lahat sa room ni Dad. Pagkukwento niya. Talaga? Super close ka pala sa dad mo, no? Daddy's girl ka siguro. Nakangiting sabi ng binata. Maya-maya bumakas naman ang lungkot sa mga mata ni Eliana. May nasabi ba ako? Nag-aalala nitong tanong. Wala. Anyway, siguro mas cute at funny yung baby pictures mo. Nakangiting wika naman ni Eliana na siya namang nakapagpatahimik sa binata. Is there something wrong? Wala akong baby pictures. Nakita lang ako palaboy-laboy sa daan ni Nanay Eden nung 7 years old ako. Tumakas daw ako sa foster home, sabi nung nasa orphanage. Naawa sa akin si Nanay Eden kaya inampun niya ako. Pagkukwento ng binata, agad namang marahang hinaplos ni Eliana ang balikat niya at ngumiti ng malumanay. Di mo ako kailangang i-comfort, masaya ako sa buhay ko ngayon . Sakto namang dumating si Nanay Eden upang ihain ang kanilang pagkain. Anong pinag-uusapan niyo dyan? Halika na, kumain na tayo. Umupo na sila at masaya nagsalo-salo. Nagustuhan mo ba, iha? Nakangiting tanong ni Nanay Eden. Yes po, it's actually better kaysa sa luto ng chef namin. Nakangiting sagot ni Eliana. Talaga, best cook in the world kaya itong Nanay Eden ko. Pagmamalaki pa ni Rowan. Napakabulero mo talagang bata ka. Pero buti naman nagustuhan mo, Miss Eliana. Eliana na lang po. Ngumiti naman ang ginang bago muling nagsalita. Nga pala Eliana, ikaw pala yung tinutukoy nitong anak ko nung umuwi siyang parang basang sisiw. Tinanong ko siya kung ano nangyari. Ang sabi, binomba raw siya ng tubig ng magandang babaeng nakilaman ng Diyo. Nay! Agad na saway ni Rowan. O bakit totoo naman sabi mo magandang babae, dun kilaman ng Diyo. Pang-aasar pa nito at napayuko na lang ang binata sa hiya. About po pala doon, pasensya na po. Akala ko kasi akyat bahay si Rowan . And Rowan, I'm sorry for doing that. Malumanay na wika niya. Nasinuklian naman ang tipid ng ngiti ni Rowan. Nagpatuloy pa sila sa pagkukwentuhan. Unti-unting naging komportable si Eliana habang mas nakikilala niya ang mag-ina. Napapansin ko. Kung nagugustuhan mo yung kare-kare, Eliana, sana ayos lang sa'yo yung coconut milk na ginamit ko kaysa sa peanut sauce. Actually, okay na okay po. Allergic din po kasi ako sa mani. Saad ni Eliana. Talaga? Takang tanong ni Nanay Eden. Allergic din ako sa peanut. Wow, dami niyo naman pagkakapareho. Pwede na kayo mapagkamalang mag-ina. Pabirong sabi ni Rowan. Agad naman silang nagtawanan. Pero mahahalata na merong malalim na iniisip si Nanay Eden. Iha, matanong ko lang kaano-ano mo si Manang Jo? Parang apo niya na ho ako. Tumango na lamang ang ginang bago sila nagpatuloy muli sa pagkain. Isang araw habang nagpapahinga sa ilalim ng puno si Eliana, pinagmasdan niya si Rowan na inaani ang ilan sa pananim sa hardin. Maya-maya pa may grupo ng mga kababaihan at mga kalalakihan na dumating na agad sinalubong ng binata.
Pinagmasdan niya kung paano nito inabutan ng tigi-isang basket ng mga gulay at prutas ang bawat isa. Kumain ng gulay pampahaba ng buhay. Nakangiting sabi ni Rowan. Salamat, Kap. Wika ng mga tao na bibigyan. Napangiti na lang si Eliana sa kanyang nakikita. Hindi niya namalayan ang pagdating at paglapit ni Nanay Eden. Ganyan talaga yan si Rowan. Likas na matulungin. Alam mo ba kung gaano yan kasipag? Nagagawa niya pa rin gampanan na maayos ang pagiging kapitan kahit nag-aaral pa yan. At inaasikaso ang negosyo namin. Siya pa nga nagde-deliver ng mga halaman. Kaya proud na proud ako sa kanya. Kaya po pala ganun na lang yung pagmamahal niya sa community. Dahil marami siyang natutulungan. Naisambit ng dalaga. Magmula ng araw na yon, masaya nang tumutulong si Eliana sa community garden. Habang nakikilala niya si Rowan, lalo siyang humahanga rito. Maraming bagay ang natutunan niya sa binata. Unti-unti niya ring natutunan ng buhay sa probinsya. Simple lang pero puno ng saya. Naging malapit din siya kay Nanay Eden. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kalinga at pagmamahal ng isang ina. Ayan, dapat tinatali natin ang buhok para nakikita ang ganda ng muka. Wika ni Nanay Eden habang inaayos ang buhok niya. Thank you po Tagal ko na rin kasi hindi nakakapagpa-hair treatment. Parang hindi mo na kailangan. Ang ganda-ganda mo kaya. Siguradong tuwang-tuwa ang mami mo sa'yo pag inayusan ka. Actually, hindi ko po naranasang ayusan ng mami ko. Dahil hindi ko naman po siya nakita ever. Malungkot na wika ng dalaga. Hindi mo nakilala mami mo? Bakit? Ano nangyari? Pag-uusisa ng ginang, ngunit hindi na natuloy ang kanilang kwentuhan nang biglang dumating si Rowan, dala ang 2 kabayo. Nay, baka pwede pong mahiram saglit si Eliana. Lagi na lang kayo magkasama. Parang pinapalitan niyo na ako bilang anak niyo Kunwaring nagtatampong wika ng binata. Sus, yan ba talaga ang dahilan gusto mo lang masolo si Eliana? Biro naman ang ginang. Nay naman, gusto ko lang pong turuan mag-horse ride yang si Eliana para naman sa susunod. Hindi na siya makasira ng garden. Ani na nakapagpailing naman kay Eliana. Kung ganon, umuwi din kayo agad bago magdilim. Bili ni Nanay Eden sa 2. We're going na po. Thank you po ulit, Nanay Eden. Dinala ni Rowan si Eliana sa isang malawak na bukirin kung saan napakaganda ng tanawin. Pareho silang nakasakay sa kabayo habang matyagang tinuturuan ng binata ang dalaga. Hawakan mo ang reins ng ganito. Turo ng binata habang hawak ang kamay ni Eliana bilang pag-alalay. Sa harap lang ang tingin, okay? Huwag kang matakot, andito lang ako. Sa pagkakataong yon, pakiramdam niya ligtas siya. At hindi niya namamalayan na nahuhulog na pala siya sa lalaki. At ganun din si Rowan sa kanya. Matyagang tinuruan ni Rowan si Eliana hanggang sa matuto ito. Naupo sila sa isang gilid upang magpahinga sandali. Gumagaling ka na Chuck, hindi ka na makakasagasa pa. Biro ng binata, ngunit seryoso naman siyang tinitigan ni Eliana. Alam mo ang swerte mo. Saad naman ito. Tinignan siya ni Rowan ng may pagtataka. Kaya muli siyang nagsalita. Alam mo yun, lumaki ka sa ganitong surroundings. It's quiet and peaceful, no drama, at higit sa lahat you had a mom who loves you like her own. Ang swerte ko nga. Pero ikaw din naman sabi mo close kayo ng dad mo. Noon. Pero growing up, palagi na lang kami nag-aaway because he doesn't believe in me. Lagi na lang niya pinaniniwalaan si auntie. Yung auntie mo? Na mabait lang kapag kaharap dad mo? Tapos bruha na kapag kayo na lang? Tanong ng lalaki at sabay silang nagtawanan. Ayoko na siyang pag-usapan. I'm just happy that she couldn't hurt me anymore. Also, gusto ko mag-thank you sa inyong 2 ni Nanay Eden. Sobrang bait niya sa akin kahit minsan ang arte ko talaga. Minsan lang ba? Joke lang. Pero wala yun Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin I mean sa amin. Biglang bawi ng binata bago napakamot sa batok. Thank you din pala, Eliana. Para naman saan? Dahil pinasaya mo lalo buhay ko. I mean buhay namin ni Nanay Eden. Talaga? Natatawang wika ng dalaga.
Nahihiyang napatango naman si Rowan bago na mayani ang katahimikan. Magsasalita na sana siya nang muling nagsalita si Eliana. Actually, kung pwede nga lang wag nang bumalik eh. Pero namimiss ko na rin si Dad. Malapit na rin akong bumalik sa US for college. Sana talaga hindi na matuloy yung kasal. Kasal? Kasal mo? Gulat na tanong ni Rowan. Yes, bago ako pumunta dito, gusto na ako ipakasal ni Dad sa anak ng business partner niya. I broke the engagement party kaya pinadala ako dito. Buti naman. Tama yung ginawa mo. Hindi naman kasi tama magpakasal ka dahil lang sa negosyo. I think you should marry for love. Masaya pa nilang pinagmasdan ng paglubog ng araw bago tuluyang umuwi. Hinatid ni Rowan si Eliana sa hasyenda. Ngunit isang bisita ang hindi nila inaasahan. Lucas? What are you doing here? Gulat na tanong ni Eliana. What else I'd be doing here? Siyempre sinusundo na kita, my future wife. Nakangising sabi nito na ikinagulat naman ni na Rowan at Eliana. What? No, meron pa akong 1 week para magstay dito. At saka uuwi ako mag-isa, no? Di mo kailangan kong sunduin. Hindi rin naman ako sasama sa'yo. Giit ni Eliana. Ouch! Sinasaktan mo naman ako, sweetheart. Pero chill. Di pa naman talaga kita sinusundo. Nandito ako para samahan ka sa last week ng vacation mo. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, stop calling me sweetheart and you're staying? Baka hindi ka magtagal dito kahit isang araw. Mataray na wika ng dalaga. Sungit pa rin talaga. Siyempre kakayanin ko just to be with you, my future wife. I am not your future wife, okay? Okay, chill. Hindi mo na ako kinukumusta. Sinusungitan mo pa ako. Anyway, saan ka galing? At sino yung kasama mo? Tanong ni Lucas, habang tinitignan si Rowan mula ulo hanggang paa. Alam ko na. You're horse riding. Ito ba yung cowboy na trainer mo? Nangiinsultong wika nito. Napailing ang dalaga bago nagsalita. He's my friend. At kung nandito ka para mang-insulto, pwede ka na umuwi. Of course not. Gusto ko makilala tong friend mo eh. So friend, anong pangalan mo? Baling nito kay Rowan. I'm Rowan Rivera, barangay captain dito. It was nice to meet you. Pagpapakilala ng binata bago ilahad ang kanyang palad. Pero imbes na abutin, bahagyang tumawa lang si Lucas. Sorry bro, I don't do handshakes. Tama ba yung dinig ko, barangay captain? May panghahamak na wika nito. Oh, masama ba? Wala naman. Hindi naman masama. It's just funny cause you sound too proud sa pagiging barangay captain. Wala naman siguro dapat ikahiya sa pagiging public servant. Naramdaman ni Eliana ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Kaya agad niyang pinakiusapan si Rowan na umuwi. Ka mag-alala, I can handle him. Magkita na lang tayo bukas. Sige, mag-ingat kay Eliana. Tugon ng binata. Bago nito marahang hinaplos ang kanyang ulo. Agad namang sumulpot ang nakangising si Lucas na makaalis na si Rowan. Excited ka na ba? Dahil lagi mo ako makakasama? Preskong wika nito. Umiling lang ang dalaga bago tuluyang pumasok sa loob. Halos buong magdamag kinulit siya ni Lucas. Kinabukasan wala siyang nagawa na sumama ito sa community garden. Agad namang napawi ang ngiti sa labi ni Rowan nang makita si Lucas. Ba't mo siya sinama? Sobrang kulit niya. Kaya wala ko nagawa. Kung gusto mo papalisin ko siya, di na hayaan mo na. The more the merrier, di ba? So anong gagawin natin dito? Kahit saan ako tumingin, puro halaman at dumi lang nakikita ko. Reklamador na saad ni Lucas. Ano pa ba, hindi magtatanim? Magtanim? Di ba gawaan niyo ng mga farmers? Hindi lang naman farmers na may kakayahan magtanim, no? Dito sa amin, nagtutulungan kami mapaganda tong community garden. Saad ng dalaga. That's true. Hindi lang dahil nakakatulong sa kalikasan. Para din to sa mga residente. Pahayag ni Rowan bago iabot ang pares ng guwantes kay Lucas. Heto, huwag ka mag-alala, tuturuan ka namin. No bro, di ako magtatanim like a farmer. Wala ba kayong workers dito? Di mo ba afford bayaran? Pagtanggi ni Lucas. Kung ayaw mo, then just go home. Marami pa kaming gagawin. Sabi naman ni Eliana, no, hindi ako uuwi. Pero hindi rin ako magtatanim. Just gonna watch you guys do whatever that is. Sabi ng binata.
Umupo ito malapit sa kanyang kotse at pinanood lamang sina Eliana at Rowan. Hindi na lamang nila ito pinansin at nagsimulang magtrabaho. Ngunit maya-maya, hindi rin ito nakatiis at nilapitan si Eliana. Ano ba itong ginagawa mo? Kailan ka pa natutong magtanim, sweetheart? Sa tingin mo ba matutuwa si Mr. John kapag nalaman niya ito? Sunod-sunod na tanong nito, ngunit hindi na lamang siya pinapansin ng dalaga na abala naman sa ginagawa. Come on! Ito ba ginagawa mo dito mo vacation? Play like a farmer? It's for poor people, Eliana. Not for a billionaire's daughter like you. Pwede ba? Kung walang ibang lalabas sa bibig mo kundi i-downgrade ng trabaho ng iba, manahimik ka na lang. Naiiritang wika ng dalaga. Alam ko na. Gusto mo ipakita ang down-to-earth person ka at kaya mo mamuhay ng simple, tama. Pero come on, di mo kailangan to. Magiging CEO ka. Let's just go home and I'll help you manage the company. Ikaw? Tutulungan ako i-manage yung kumpanya? And never pa nga kita nakita magtrabaho? All you ever do was party and show off. Natatawang wika ng dalaga. That's not true. Okay, it's true. Pero wait, ano to? Naputo lang sinasabi ng binata ng isang centipede ang gumapang sa kamay nito at kinagat siya. Napasigaw na lang siya sa sakit. Agad namang dumating si Rowan nang marinig to. Centipede lang pala eh. Wika ni Rowan matapos malaman na nangyari. Anong lang? It almost killed me. Maarting wika ni Lucas. At hindi naman napigilang matawa ni na Eliana. Okay po baby. Don't worry, huhugasan natin yan at a-apply ng cold compress. Mapang-asar na wika ni Rowan habang ginagawa ito. Agad namang pumunta si Eliana kay Nanay Eden upang humingi ng gamot sakaling magkaroon ng allergic reaction ng balat ni Lucas. Unang kita ko pa lang doon sa binatang yan, halatang takot sa dumi at mga insekto. Parang kahit anong gawin ayaw, ang arte-arte. Talaga bang gusto ko ipakasal doon ng tatay mo? Wika ng ginang. For family business daw po kasi. Nako, lahat talaga gagawin ng mga mayayaman, no? Para lang sa yaman. Ba't kaya ganun ano? Kapag pera ang usapan, walang laban ng pagmamahal ng sarili mong kaligayahan. Ang lalim naman po niyan. Basta ito ang tatandaan mo, Eliana. Ipaglaban mo ang sarili mo at ang mga taong mahal mo. Huwag kang mag-aasawa ng mas maarte pa sa'yo. Bili na Nanay Eden bago sila nagtawanan. Samantala, tahimik namang hinihintay ni Rowan ang dalaga nang biglang nagsalita si Lucas. I'm not stupid. Alam ko ang pakay mo kay Eliana. Nung sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Rowan. Stop pretending. Alam kong alam mo kung gaano kayaman si Eliana. Plano mo bang paibigin siya para makuha ang yaman niya? Di ko alam ang sinasabi mo. Wala akong pakialam kung mahirap man siya o mayaman. So gusto mo nga siya. I knew it. Halata naman sa tingin mo sa kanya. Pero pasensyahan na lang bro. She's already mine. Bahagyang natawa si Rowan sa narinig bago nagsalita. Hindi siya pag-aari ng kahit sino. May sariling desisyon si Eliana. At sa pagkakaalam ko, hindi kasama doon ang ikasal sa'yo. Kaya na ito pang desisyon niya? Hindi yun mahalaga. Sa huli dad niya pa rin masusunod. Kaya kahit anong mangyari ikakasal pa rin siya sa akin. Kumpiyansa ang wika ni Lucas. Kaya kung ako sa'yo, kalimutan mo na yung pangarap mo. Hindi ka ikakasal sa kanya. Lalo-lalo't hindi ka nababagay sa kanya. Hindi mapigilang masaktan ni Rowan sa narinig. Dahil alam niyang tama ang sinabi nito at isa pa. Talaga namang iniibig niya na ang dalaga. Malapit nang lumubog ang araw nang mahanap ni Eliana si Rowan na nag-iisa sa bukirin, malayo ang iniisip. Narito ka lang pala. Kanina ka pa namin hinahanap. Ayos ka lang ba? Wika ni Eliana bago naupo sa tabi nito. Anong pangarap mo, Eliana? Naguguluhang napatingin ang dalaga sa kanya. Ba't mo naman tinatanong yan? Gusto ko lang malaman. Okay. Simple lang naman ang dream ko. Finish college and manage your company. Malapit ko na matupad yung finishing my studies. 1 year na lang. Yung sa company, hindi ko pa sigurado. Napangiti naman si Rowan sa sinabi niya. Ikaw, anong pangarap mo? Marami. Gusto ko mapaganda pa itong barangay. Gusto ko lumago pa yung negosyo namin ni nanay. Gusto ko rin maging abogado. Ang ganda ng pangarap mo
Sure ako matutupad mo lahat yan. Hindi siguro lahat. Ang totoo kasi meron pa ako isang pangarap. Ano naman yun? Sandaling natahimik si Rowan. Nag-ipon siya ng lakas ng loob bago niya binigkas ang salitang. Ikaw. Hindi makapaniwala si Eliana. Ako? Naninigurado niyang tanong. Oo. Ikaw ang isa sa mga pangarap ko. Noong unang beses kita nakita, hindi ka na nawala sa isip ko. Gusto kitang araw-araw makita. Parang sumasaya ang araw ko kapag nandyan ka. Lalo pa nga ako sinisipagan eh. Dahil sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Gusto kita, Eliana. Lahat ng bersyon mo gusto ko. Kahit maarte ka. Kahit yung hindi magandang pag-uugali mo, nagustuhan ko yan. Sa totoo lang, kahit anong pag-iisip ko ng mga negatibong bagay tungkol sa'yo, hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko magkagusto sa'yo. Bakit mo to sinasabi? Dahil hindi ko na kayang itago. Natatakot ako umalis ka na hindi ko man lang nasabi. Gusto ko ring malaman mo na nagustuhan kita. Hindi dahil sa anak mayaman ka. Kundi dahil sa nakilala kong Eliana na palaban at masungit pero napakabuti ng puso. Nakangiting hinawakan ni Rowan ang kamay ni Eliana. Pero marahan itong hinawi ng dalaga. I'm sorry, Rowan, but I can't. Bakit? Wala ka bang nararamdaman sa akin? It's okay. Di naman kita pinipilit na gustuhin ako pabalik. Gusto ko lang talaga malaman mo. No, ang totoo, I really like you too, Rowan. You're passionate, caring, and kind, and most of all, you're the sweetest person I've ever met. Kung ganun, bakit? Dahil ba sa dad at auntie mo? Balak mo na ba talaga magpakasal kay Lucas? Akala ko ba? No, hindi ako magpapakasal. It's just that hindi pa ako ready. Marami pa akong kailangan gawin. I can wait. No, Rowan. Few days mo lang ngayon babalik na ako sa US and I'm not sure kung babalik pa ako. Ayokong paghintayin at paasahin ka. I'm sorry. I'm really, really, really sorry. Umiiyak na wika nito bago tumakbo paalis. At naiwan naman si Rowan na nasasaktan. Nakatulalang dumating sa hasyenda si Eliana. Papasok na sana siya sa loob ng bahay nang marinig niya ang boses ni Lucas sa hardin. Nakita niya ito nakikipagtalo sa kausap sa kabilang linya. Hindi masyadong marinig ang pag-uusap nito. Dala ng kuryosidad, tahimik na lumapit ang dalaga at nagtago sa halamanan. Hindi ko na kaya magstay pa dito for another day. Unang araw ko pa lang, muntik na ako mapatay ng insekto. Napailing ang dalaga at aalis na sana nang muling nagsalita si Lucas. Mukhang di naman gagana tong plano niyo, Madam Victoria. Napahinto si Eliana sa narinig. Muli niyang binaling ang atensyon at pinakinggang mabuti ang usapan. Masyado matigas si Eliana. Ayaw niya talaga pumayag na magpakasal. Lalo na ngayon may nakilala siyang probinsyano dito na mukhang minomotivate pa rin siya na magdesisyon para sa sarili niya. Naiinis itong sabi sa kausap. I know the plan was to make her fall in love with me. Pero nahihirapan ako. Mukhang nahuhumaling na siya sa cheap barangay captain na yun. Imagine, natuto na siya magtanim. Hindi makapaniwala si Eliana sa narinig. Hindi niya maintindihan kung bakit nagsasabuatan si Lucas at ang kanyang auntie na paibigin siya. Bakit ba kasi hindi mo nalang kumbinsihin si Mr. John? Akala ko ba kaya mo siya paikutin sa palad mo? Hindi ko naman nakakalimutan yung ginawa at pinangako niyo sa akin, madam. Gagawin ko naman yung papel ko, pero sana wag niyo ako madaliin. Alam ko naman yung gusto niyong mangyari. Magpakasal kami, magkaroon ako ng kapangyarihan sa kumpanya, at tuluyan na mapatalsik yung Mr. John na yun bilang CEO. Sapat na ang narinig ng dalaga upang malaman niya ang masasamang plano ng mga ito sa kanilang mag-ama. Galit at hinanakit ang nanaig sa kanya. Kaya naman lumabas siya sa pinagtataguan at kinumpronta ang binata. Napakawalang hiya niyo! Nagulat si Lucas nang makita ang dalaga at agad niyang binaba ang tawag. Eliana, kanina ka pa ba dyan? Yes! Narinig ko lahat na masama niyong plano ni auntie. Paano niya naisip tong gawin kay dad? Pinagkatiwalaan niya kayo pero all along you've been secretly plotting against him? Traitors! Eliana, you heard it wrong. Walang ganon.
Liar! Hindi ako bingi. Hindi na ako nagtaka na magagawa to ni auntie, pero you? Hindi ko akalaing magagawa mo to. Akala ko spoiled man child ka lang. Dad treated your family well, pero ito lang gaganti mo? Malalaman to lahat ni Dad. Wika ni Eliana, pero bago pa siya makaalis, agad siyang hinawakan ni Lucas. No, Eliana, please. Hindi ka alis, hindi mo ako isusumbong. Mag-uusap tayo. No. Wala na tayong dapat pag-usapan. I've heard enough. Bitawan mo ako at nasasaktan ako. Pero kahit anong pagpupumiglas niya, patuloy pa rin siya nitong pinipigilan. Nagsimula nang sumigaw si Eliana at mula kung saan isang lalaki ang tumulak at sumuntok kay Lucas dahilan upang mawalan to ng malay. Rowan! Buti nandito ka! Pumunta ako para kausapin kasi nangyari kanina. Pero ano nangyayari dito? Ano ginawa ni Lucas? Sinaktan ka ba niya? Ikinuwento ni Eliana ang lahat ng nangyari sa binata. Maya-maya pa dumating na rin si Nanay Eden at nadatnan sila sa loob ng bahay. Tinawagan ako ni Manang Cho. Ano nangyari dito? Nag-aalalang wika ng ginang. Ngunit bago pa man sila makasagot, biglang nagising si Lucas. Please, wag niyo ako saktan. Sumunod lang naman ako sa utos ni Madam Victoria. Siya nagplano ng lahat. Victoria? Gulat na tanong ni Nanay Eden. Yung bruha kong auntie ang tinutukoy niya, Nanay Eden. Saad naman ang dalaga. Kung ganon. Victoria Villanueva ang pangalan ng tiyahin mo? Opo, at isusumbong ko kay Dad ang masamang plano niya. Mariing wika ng dalaga bago bumaling kay Lucas. Sasama ka sa akin, Lucas. At aaminin mo kay Dad ang lahat. Kung gusto mong malinis ang pangalan mo, do you understand? Napatango na lang ang binata sa takot. Wait, ngayon ka na pupunta? Anong oras na? This can't wait. Kailangan malaman ni Dad bago pa may gawin si auntie. Kung ganun, sasama ako. Naisasamahan ko po si Eliana. Pagpapaalam ni Rowan sa ginang na tumango naman pero halatang may malalim na iniisip. Manang Jo, aalis na po kami. O sige, mag-iingat kayo, Miss Eliana. Nagmamadaling ang umalis si Eliana kasama ang dalawang lalaki. Sakay ng sasakyan ni Lucas, bumiyahe sila pa uwi. Umaga na nang makarating sila. Agad silang dumiretso sa kumpanya patungo sa opisina ng kanyang ama. Dad! Auntie! Malakas na sabi ni Eliana. Nagulat naman ang kanyang ama at tiyahin nang makita siya. Eliana, ba't napaaga yata uwi mo? Don't you have another week? Oo nga. Hindi ba dapat nasa probinsya kasama si Lucas? Speaking of Lucas, kasama ko siya. And he has a confession to make. Mariing wika ng dalaga bago pumasok ang binata, kasama si Rowan. Agad nakaramdam ng kaba ang tiyahin sa sinabi niya. What is happening here? Sino to kasama niyo? And what confession are you going to make, Lucas? Naguguluhan namang tanong ng kanyang ama. He's my friend. His name is Rowan. You mean the boy mula sa probinsya na kinukwento sa akin ni Lucas? Ba't naman siya nandito? Family matter po ito. Siguro kailangan ko na umalis. Agad namang sabi ni Rowan, ngunit pinigilan siya ni Eliana. No, don't leave us. Wala akong tiwala sa kanila. Family matter. Would you mind telling me kung tungkol sa atin lahat ng ito, Eliana? I would. Pero mas maganda po yata kung marinig yung galing mismo kina Auntie at Lucas. Victoria, anong sinasabi ni Eliana? Baling ng kanyang ama sa tiyahin niya. Wala akong idea sa sinasabi ng anak mo, John. Oh please, Auntie. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Alam ko na ang masamang plano mo. Narinig ko lang naman ang usapan nilang dalawa ni Lucas, Dad. Alam niyo bang planado nila ang kasal para magkaroon ng power si Lucas sa kumpanya? At gagamitin nila yun para mapatalsik ka bilang CEO. What? Is this true, Victoria? Of course not. Hindi ko to magagawa sa'yo, John. Kilala mo naman ang anak mo. Mahilig gumawa ng kwento para lang siraan ako. Never akong gumawa ng kwento. I'm telling the truth. Bakit hindi natin tanungin si Lucas para malaman natin ang totoo? Yes. Mabuti nga yun. Lucas, magsalita ka. Agad namang tumutol si Auntie Victoria niya. No, this is ridiculous. For sure, nagsisinungaling lang yung anak mo. Why do you look so scared, Auntie? Dahil ba lalabas na ang katotohanan? Kung hindi ka talaga guilty, Victoria, hayaan mo magsalita si Lucas.
Wika naman ng kanyang ama at lahat sila napatingin kay Lucas. Totoo pa ang sinasabi ni Eliana. Plano po ni Madam Victoria na patalsikin kayo sa kumpanya. No? No, sinungaling ka, John. Maniwala ka sa akin. I would never do that to you. Giit ni Auntie Victoria. Pero maniwala kayo, Mr. John. Tinakot lang po kami ni Madam Victoria. She threatened to stop the partnership kung di namin siya tutulungan. Nalulugi na ang negosyo namin kaya wala kaming choice. We don't want to live in poverty. Naniniwala na ba kayo ngayon, Dad? All this time niloloko lang kayo ni Auntie. Wika ng dalaga sa hindi makapaniwalang ama. Liars! Halata namang nagsabuatan sila para siraan ako. I am your sister, John. Sa akin ka maniwala. Your daughter is a liar. Hindi sinungaling ang anak ko. Napatingin silang lahat sa nagsalita at laking gulat nila nang makita si Nanay Eden. Adelina. Halos magkasabay na wika ni Auntie Victoria at Mr. John. Paano nangyari? Paano? Hindi na mahalaga, John. Nandito ako para protektahan ang anak ko. Anak? Ano pong nangyayari? Naguguluhang tanong ni Eliana. Mamaya ko na ipapaliwanag ang lahat. Anak. Laking gulat ng dalaga at ni Rowan sa narinig. Bigla namang nagsalita ang kanyang tiyahin. Ang lakas ng loob mo magpakita ulit after ng ginawa mo. Alam natin ang totoo, Victoria. At panahon na para malaman ng lahat yung kasamaan mo. Hindi kita iniwan noon, John. Tinakot ako ng pamilya mo para layuan ka. Dahil hindi raw ako nababagay sa katulad mo. Pinagbantaan nila ang pamilya ko, lalo na ang kapatid mo. Ginawa niyang miserable ang buhay ko na hindi mo alam. Kaya hindi na ako magtataka kung tatraydorin ka niya dahil likas sa kanyang pagiging masama. Matapang na wika ni Eden. Nasa genes talaga ang pagiging sinungaling. Like mother, like daughter nga talaga kayo. Saad ni Victoria at isang malakas na hampas sa lamesa ang narinig nila. I've heard enough, Victoria. Galit na wika ng ama ni Eliana. Hindi ko akalain magagawa mo ang lahat ng ito. Pinagkatiwalaan kita, ito lang pala gaganti mo sa akin. Can't believe na all this time mas pinili kitang paniwalaan kesa sa sarili kong anak. They're all lying, John. Mas paniniwalaan mo pa ba talaga sila kesa sa akin? Kapatid mo ko. Tama na, Victoria. Tama na. Ayoko nang marinig pa yung kasinungalingan mo. All these years, nagbubulag-bulagan ako dahil nangako ako kila mama at dad na aalagaan kita. Pero I can't believe I protected a snake. Magmula ngayon, you're banned in this company. Makakaalis ka na rin sa bahay. Hindi mo na malalapitan pa ang anak ko kahit kailan. Mariin pang wika ng ama ni Eliana. No, John, you can't do this. I can, and I will. Sabi nito bago kunin ang telepono. Security team, please report to my office now. How dare you, John? Pasigaw na sabi ni Victoria na nagpabigla sa lahat. Lahat na lang inagaw mo sa akin. Love and attention ni na mom at dad and now the company? Wala akong inagaw sa'yo, Victoria. All of this was supposed to be mine. Ako ang dapat na namumuno ng kumpanyang ito. Pero sa'yo binigay na magaling nating mga magulang kasi favorite ka nila? Hindi ko maintindihan kung bakit You're weak and stupid. Nagkagusto ka sa isang hampas lupa. At inanakan mo pa talaga? Pero still ikaw pa rin ang magaling. The best twin ever. The son they ever wanted. At ano ako, wala. Et chapwera. That's not true. Mahal nila tayo ng pantay. No. I hate you, John. This is not the end. Hindi ka magkakaroon ng masayang pamilya. Tandaan mo yan. Galit na sigaw ni Victoria. At dumating na nga mga securities upang paalisin siya. Hindi pa rin siya natigil sa pagsisisigaw habang kinakaladkad na papalayo. Samantala gulong-gulo pa rin si Eliana sa lahat ng narinig at nasaksihan. I think, kailangan niyo mag-usap dalawa. Masinsinang nag-usap sina Eliana at Eden. Nalaman ng dalaga ang masasamang pinagdaanan ng kanyang ina sa kamay ni Victoria. At kung bakit ito napilitang lumayo at mamuhay sa ibang pagkatao. Nang narinig ko na Victoria ang pangalan ng auntie mo, doon na ako kinutuban. Akala ko noon coincidence lang na Villanueva ka.
Pagkaalis niyo hindi ako mapalagay kaya kinausap ko na agad si Manang Jo. At doon ko na kumpirma ang lahat. Ikaw ang anak ko. Pagpapaliwanag ni Eden, habang hawak ang kamay ni Eliana. I'm sorry. I'm sorry, anak. Masyado pa akong bata noon. Natakot ako para sa pamilya ko. Sorry kung iniwan kita. Naisip ko kasi noon na mas kaya kanyang bigyan ng magandang buhay kaysa sa akin. Pero maniwala ka sinubukan kitang balikan. Pero nabalitaan ko na sa ibang bansa na raw kayo. Walang araw na hindi kita inisip. Palagi kong pinagdarasal na makita at makasama ka, anak. I'm really, really sorry. It's okay. Pinapatawad ko na po kayo. Gusto ko magtampo pero mas nangibabaw yung sayang nararamdaman ko ngayon. I'm so happy to know that my mom is still alive and that it's you, Nanay Eden. Umiiyak na wika ng dalaga bago sila nagyakap ng mahigpit. Gusto ko rin mag-apologize. Aaminin ko, pain has blinded me. Nagpaloko ako sa sinabi ni Victoria na tinanggap mo ang perang inialok niya para iwanan ako. Kaya binura ko ang lahat ng tungkol sa iyo, Adelina. Patawarin niyo sana ako. Eliana, anak, I'm very sorry. Marami pang nangyari sa mga sumunod na araw. Nagsampa ng kaso ang kanyang ama laban kay Victoria dahil sa pagbabanta nito ng karahasan. Pinatawad naman nila si Lucas pero hindi na nila ito naging business partner pa. At higit sa lahat lalo pang napalapit si Eliana sa kanyang mga magulang. Gosh, so much happened. Hindi ko alam kung paano nangyari lahat ng yon. Wika ni Eliana kay Rowan habang pinapanood nila ang paglubog ng araw. Kaya nga, parang nanonood ako ng drama. Grabe. Di ako makapaniwalang si nanay pala ang biological mother mo. I know, but I'm very happy. Kung paano kanya pinalaki, I know she's gonna be the greatest mom I could ever ask for. I'm happy for you, Eliana. Really? Di ka nagsiselos? Nang aasar na sabi nito, ba't naman ako magsiselos? Alam ko namang mas favorite niya pa rin ako. Biro ng binata bago sila nagtawanan. Nga pala, gusto ko humingi ng sorry tungkol sa nangyari nung... Hindi na natuloy pa ni Eliana ang sasabihin na magsalita si Rowan. It's okay, Eliana. Naintindihan ko. Actually, nung pumunta ako, gusto ko talaga mag-apologize. Alam ko na bigla kita. Napabuntong hininga naman ng dalaga bago nagsalita. Bukas na alis ko pabalik ng US. I'm going to miss you, Rowan. Kita ang lungkot sa mga mata ng binata. Ngunit pinili pa rin itong umiti. Nasabi ko na ito, pero sasabihin ko ulit. Hihintayin kita, Eliana, kahit gaano pa katagal maghihintay ako. Sana matupad mo lahat ng pangarap mo. Always remember na nakasuporta ako sa'yo palagi. Puno ng sinseridad ang kanyang mga sinasabi. Thank you, Rowan. So here's the deal. Kung pagbalik ko, hindi pa rin nagbabago isip mo, then I'll be your girlfriend. Seryoso ka? Yes, unless ayaw mo. Siyempre gusto ko. I'll even marry you. Matamis na ngumiti ang dalaga bago sila mahigpit na nagyakap. Umiiyak ka ba? Di no, mahangin lang. Walang araw ang lumipas na hindi sila nangulila sa bawat isa. 1, 2, 3. 3 taon ang nagdaan ngunit kailanman hindi napagod maghintay si Rowan. Hanggang isang araw habang abala siya sa pagbo-volunteer sa community garden, isang yapak ng kabayo ang kanyang narinig. Napalingon siya pati ang mga taong naroon. Labis na tuwa at pagkabigla ang kanyang naramdaman nang makitang si Eliana ang sakay nito. Wala na akong dalang polluter car. Baka kasi may magalit na environmentalist dyan. Biro ni Eliana pagbaba niya ng kabayo. Eliana? Saad ng binata bago tumakbo palapit dito at mahigpit tong niyakap. Di mo alam kung gaano kita na-miss. Kala ko matatagalan ka pa. Surprise! Sorry kung medyo natagalan ha. Sobrang dami kasing nangyari honestly. It's okay. Ang mahalaga ngayon nandito ka na. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayon. Anyway, ang dami kong kwento. Sobrang roller coaster yung nangyari sa akin sa US and finally, pinagkatiwala na sa akin ni Dad ang kumpanya. And you won't believe this. Feel ko magkakabalikan si Nanay at Dad. Can you imagine? Nga pala, kumusta ang future lawyer? Nabalitaan ko kay Nanay. Natigilan sa pagsasalita si Eliana nang isang matamis na halikan dumampi sa kanyang labi.
Ba't mo ako inalikan? Bakit? Masama bang halikan ng girlfriend ko? Girlfriend ka dyan. Hep. Baka nakakalimutan mo yung deal, Miss Iliana. Sabi mo nun, pagbalik mo at nandito pa rin ako, girlfriend na kita. So paano ba yan? Girlfriend na kita. Natatandaan mo pa talaga yan, ha? Siyempre naman. Basta ikaw tanda ko. Kesa sa mga constitutional laws. Fine, panalo ka na. Pabirong umiling ang dalaga bago muling nagsalita. Si Rowan. Isa pa ako hindi nakalimutan. Ano naman? Laking gulat ni Eliana na lumuhod sa harapan niya si Rowan. Dumukot sa isang maliit na kahon, kinuha nito ang singsing doon. Nakita ni Eliana ang napakagandang singsing. Eliana Marie Villanueva, mula nung una kitang makita, kung saan binomba mo ko ng tubig, alam kong ikaw na. Hindi ko may paliwanag yung nararamdaman ko pero isa lang masasabi ko. Mahal kita. Will you marry me? Bakit ang bilis naman? Sorry. Joke lang. Yes, of course I'll marry you, Rowan Rivera. There's no one I'd rather spend the rest of my life with but you. Labis ang tuwang naramdaman ni Rowan sa naging sagot ni Eliana. Nagpalakpakan ng lahat sa paligid, habang isinusuot niya ang singsing sa dalaga na ngayon ay fiancé niya na. Grabe, kailan mo pa ito binili? Simula na umalis ka. Ganun ako kasigurado. At mahal na mahal kita, Eliana. Mahal din kita, Rowan. At isang matamis na halik ang kanilang pinagsaluhan. Makalipas ang ilang taon ng pagmamahalan, ikinasal silang dalawa. Isang engrandeng kasal na dinaluhan ng halos buong nayon at mga taong nagmamahal sa kanila. Napakaganda naman ang misis ko. Wika ni Rowan habang sumasayaw sila. Naalala ko tuloy kung paano tayo nagkakilala. Bilis talaga ng panahon. Oo nga sayang. Hindi na kita matatawag na Mr. Intruder because you're now officially my husband. But I will forever intrude your heart, Eliana. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Rowan. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Sigaw ng lahat. Mula ng araw na yon, sila Eliana at Rowan ay ganap ng mag-asawa. Hindi tiyak ang kanilang pagdadaanan pa. Ngunit natitiyak na magiging matatag sila. Dahil pagmamahal ang kanilang pundasyon. Natutunan nila sa buhay na hindi matutumbasan ng anumang yaman at kapangyarihan ang pagmamahal, kaligayahan at higit sa lahat, ang isang masayang pamilya. Sapagkat ito ang tunay na nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay. The